Communication Tower po, naitayo na po natin. Yan po yung nakatayo dyan. Ang ating objective po, lahat ng barangay ay may internet. Actually ho, in-order ko na po yung bidding dyan. At importante po, lahat ng barangay ay mabigyan ng internet. Tuloy po ang ating pakikipag-coordinate sa DICT. Pero at the same time po, ay malamang kukuha na lang po tayo sa Starlink doon sa malalayong barangay. At nandyan din po ang Mares. Tuloy po yan. Ilagawa lang natin, hinahanap po natin yung lote. Yung lote po sa Balogo, yan po yung tinatarget natin. Pero hindi po natin malaman kung paano ma-acquire sa ngayon, kung magbabayad tayo ng flag. Pero magdi-decide po tayo yan. Baka ipapamana ko na lang kay Congressman Lord yan. Yung Mares. So, at ito po ay dyan sa Balogo area. So, sipa, lalakas po yan. Meron tayo mga 17 hectares dyan, pag-aari ng gobyerno. Pero tinitignan ho namin, mahal ho ang bayad sa flag. Anyway, yung ating mega bridge. Alam niyo po yung mega bridge natin, ay talaga naman pong yan. Approved na po yan sa RDC, may Maropa. Approved na po yan sa RDC sa Southern Luzon. Approved na yan ng PPDO ng Quezon. Approved na po natin lahat yan. Sumulat na po tayo kay Secretary Bunoan. At i-repair po kasi sa ADB yan. Kukuha po tayo ng mga 200, 300 million. Ganun ho yun yung feasibility study. Kaya nga hindi ho kaagad mauumpisahan hanggat wala yun. Pero ganito ang sitwasyon, pinag-aaralan ho natin, segment by segment na lang ang gagawin natin. Kaya tinitingnan ho natin yung Alobo, ikakabit ho natin sa Pulo, yun ang phase 1. At yun ang tatrabahuhin natin magkaroon ng DED at pondo. Yan ang unang tatrabahuhin ko para at least unti-unti ho ang pagkoneksyon ng mga isla at simula ho sa Pulo, ikakabit naman natin sa Maniwaya. So, putol-putol na lang ho, pero ganyan ho ang plano. So, marami pa ho tayong big ticket projects. Yan ho ay tuloy-tuloy ho yan. At nakita nyo, yung ating mega bridge, aprobado na ho yan Masyado lang malaki ang halaga, pero ganyan ho talaga yung mga importanteng proyekto, medyo matagal implement. But that is not impossible. Nothing is impossible to us. At yung mga nakasalang pa pong infrastructure project, pina-approve na po natin ito sa RDC. Ihanap po natin ng pondo. Yung 50 million, Alobo Port Development. Yung 82 million, Daikitin Wharf Improvement. Yung 100 million na Marlanga Port Development, yung 63 million na Suha Port Development, yung ating pong expansion ng Buyabut Port, kasi dyan po yung Water World, yung 50 million na halaga ng Gasan Port, yan pong gagamitin na mag-uugnay ang ating gasan sa Oriental Mindoro at yan ang makakapagpasipa lalo sa gasan. Ay mas malalaki na pong barko. At alam nyo, we always aim for excellence. We aim high. Kaya nga po, ang isang proyekto natin tinitignan ay dapat po tayong lahat maging SGLG. Yun po. Kasi nga po, kung makukuha po natin yan, lumalabas po at mapapatunayan po natin na kung ano po yung mga parameters and guidelines at requirements po ng DILG at national government ay kaya po natin gawin. Talaga pong magaling tayong local government unit. Well, sa punto pong ito, ipagpahumin nyo. Pero meron po tayong 16 na barangay out of 218 na nagwagi po ng Seal of Good Local Governance. Talagang saludo po ako ito. Kaya tawagin ko yung mga pangalan po nila at nararapat lang kasi magiging modelo sila. Barangay Mabuhay ng Torrijos. Kung nandito po, palakpakan na lang po natin. Mga taga Torrijos ay kumaway dyan. Barangay Malibago po ng Torrijos. Barangay Sibuyaw ng Torrijos. SGLG. Mula naman po, nandun. Thank you, mga brads. Pagpatuloy natin yan. Turuan yung ating mga Torrijos yung iba. Kailangan tayo SGLG lahat Mga Santa Cruz po, Barangay Mahardika, yung poblasyon. Palakpakan po natin yung mga taga Santa Cruz. Barangay Masalukot. Ayan, SGLG rin.
Barangay Tawiran. Ayan, gagaling. Congratulations. At sa Mugpog, Barangay Balanakan. Matutuwa si dating Bukala, ha? Balimpiada. Ayan, ang ganda ng ngiti, ha? Talagang SGLG. Barangay Lamesa. Ayan po. Ayan ang ating mga kapitan. Barangay Malusa. Barangay Paye. Ayan. Ayun. Barangay Villa Mendez. Ayan. Doon, si partner, ha? Municipality of Gasan. Barangay Bakaw Ibaba. Diyan ba? Si Dora. Ayan, ang paborito kong kapitan. At ang Barangay Bambang. Ayan, si Kapitan. Sir, marami pa tayong gagawin dyan sa iyo, ha? Municipality ng Binavista. Barangay Bagtingon. Ayan, mga taga Binavista. At nandiyan si Mayor Bong, ha? At Barangay Libas. Ayan, taga Barangay Binavista. Barangay Sihi. Congratulations. Mula sa Buwak. Barangay Bambangalon. Ayan, Barangay Bambangalon. At ang ating Barangay Mainit. Ayan, mainit na mainit ang award, ha? Si Kapitan Montaron. Barangay Puting Buhangin. Ayan. Congratulations, Kapitana. So, ayan po. Makikita nyo po na talaga naman pong pwede, kaya. So, let this 19 be the models of the other remaining barangays. Ano? Sama-sama natin gawin lahat dyan. Kaya natin yan. At dito naman po sa municipal level, ay isaside ko po ang Torrijos under po kay Mayor Lorna Quinto Velasco. Siya lamang po munisipyo nagkamit ng prestigious seal of good local governance sa DOE. Palakpakan po natin ang mga taga Torrijos. Ayan po. At hindi lang po yun. Tumanggap pa pala ito ng award sa Anti-Drug Abuse Council. Salamat po, mga taga Torrijos. Tayo po kayo dyan. Marami palang award dito. Merong award pa for perfect functionality rating. Ayan. Malapakan po natin. Gawad Kalasag Seal of Excellence. Beyond compliant pa. Okay. At ang nagandahan po ay tinuring po ang Puktoy White Beach na #1 beach resort sa buong Pilipinas sa kategory po ng most number of visitors. Yan. So, nakakatuwa naman po, ang Torrijos po ay naging second class town na rin po. So, congratulations sa inyo. Ho? So, ayan po. Ang atin pong goal ay lahat po ng 218 barangays ay baka sa taong ito, pagtulungan po natin, magtanong po tayo doon sa mga barangay captain and officials, nagkamit po ng SGLG na pilitin po nating hindi naman tayo makaka-perfect na 218. Padamihin naman ho natin itong pagkatapos ng 2025 ay mas marami hong SGLG. Okay po ho yun? Kaya ba ng mga barangayan sa Marinduque? Okay ba ho? Yes, mukhang mahina ho yata. But this is a session nga pala. Pardon, Madam Chair. At yun na nga po, ay doon naman sa mga munisipyo po, ang goal po natin, medyo mataas talaga yung antas. Na kung talagang sasabihin, baka impossible na itong sinasabi ni Tatay Go. Lahat ng 218 barangays, SGLG awardees. Ano po? Lahat ng munisipyo, SGLG awardees. At ang probinsya rin po dapat SGLG awardee. Yan po. Matagal na po natin hindi rin nakukuha. So, hindi rin po kami awardee, ho? So, pare-pareho lang ho yung ating sitwasyon. So, I ask each and every one of you na yan po ang ating goal na isiset itong taon na ito. At kung sakaling hindi natin makuha sa susunod na taon, and so on, until we are able to achieve it. Ayan. Yung perseverance, yung strong determination to achieve is what will motivate us to realizing our goal. Ayan. So, nakakatuwa nga po. Akala po natin, third, ay malapit na po. 3 pages na. Ay, salamat po. Akala po namin, third class lang mga team natin. Pero ngayon po, second class
province po ang ating po natin. So isang milestone po sa kasaysayan ng ating mahal na lalawigan. At ito po ay na-item natin dahil po sa pagsisikap nating lahat. Mula po sa provincial government officials, kasama po ang Sangguniang Panlalawigan, ang ating municipal government officials, ang ating pong barangay officials, ang ating pong mga national agencies na assign po dito. Lahat po kayo, civil service, civil society organizations, at ang ating pong mga iba-ibang asosasyon ay nagtulong-tulong po tayo. Kayo po, yung mga nakaraang officials din po, they're a part of it, no po? So, napakaganda po. Congratulations po sa ating lahat. And then, ang sinasabi nga po natin, hindi naman po tayo titigil sa second class. Ang target po natin is to attain the status of first class. At pag ganyan na po tayo, ay nasisiguro ko po na nalalapit na po tayo sa ating declared vision. Ano pa po yung vision natin? Siguro ay palagi po natin titignan once in a while to guide us in our decision making. No? That Marinduque, the heart of the Philippines, is a first-class province. So nakita nyo, talagang yun ang ating goal. And one of the tourism hubs in the country. So yun ho, kaya nakatutok ho tayo sa tourism. Itong taon na ito ay sinimulan na ho natin, and I'm sure itutuloy naman ho ng magiging governor, Congressman Lord Alan Velasco. Ano po? At nakita po, nakalagay, an empowered and healthy citizenry. Ayan. Globally competitive Marinduqueños, living peacefully in a safe environment. Meron na po tayo niyan. A self-sustaining, tourism-oriented community. May i-involve po yung ating community. Kailangan po ng tulong ng lahat. And then, a vibrant local economy. Kaya po tayo nakatutok sa negosyo. At isang responsive, transparent, and accountable government. Kaya po natin pinipilit ang SGLG. And mind you, tayo po ay hindi lamang tumatarget ng isang award na SGLG. Ang sabi ko nga sa mga department heads ko, kung ano yung award na binibigay ng bawat departamento ng gobyerno or even national government itself, trabahuhin natin, pag-aralan natin. Because in the process of attaining or garnering the award, gumaganda ho lalo ang ating proyekto at programa. Gumaganda ho ang systems and procedures. Gumaganda ho ang ating policies. So yan ho, hindi lang SGLG. Kung ano ho yung mga binibigay at ino-offer na award, let's go for it. And show to them na magagaling talaga ang Marinduqueños. Ayan po, 2 pages na lang. Anyway, ways forward. Tinanong ko po, nasaan tayo noon? Ano tayo ngayon? Saan tayo pupunta? Well, hindi ko na po pagkakahabaan ito. Dahil yung papasahan ko ng baton at yung susunod sa akin ay nagsalita na po kanina. At mukhang nabanggit na rin po yung gagawin ng mga proyekto sa darating na panahon. Pero siyempre po, babanggitin ko lang po ay first-class province at saka yung ginintuang panahon na parang Shangri-La. Yun medyo talagang is a dream. No? Ang nakalagay ho dito talagang kailangan tumbukin natin yung tubig. Sinabi na ho natin, hindi ho tayo titigil hanggat hindi maparami ang source ng water. Without ample at saka safe water, hindi ho tayo aasenso. Kaya ho kami, si Marian Conana ng PPDO, ay nagsalang ho tayo ng maraming dam. At ang ating pong mga rivers, lahat po yan ay i-dredge. Lahat po yan ay magkakaroon ng small water impounding facility. At ang ating pong mga bagong bahay with the help o mga buildings pa, with the help of the 6 municipal governments, ay kailangan ipatupad yung water collection system sa bawat bagong building. Kailangan po nating i-conserve ang available water and we create more sources of water. Tuloy-tuloy po yung ating paggawa ng mga dam na yan. At panay po ang usapan natin sa NIA, sa LUA, tuloy-tuloy po yan. Sa electricity, nabanggit na po, submarine cable, aprobado na po finally after 4 years. At nandiyan ang NGCP, sigurado na po yan. Yung infra po, ay tuloy-tuloy po ito.
Tuloy-tuloy. Ang gusto kong makita nga po, ay hindi nga lang kayang tapusin sa termino ko. Yung diversion road from Torrijos to Buac, 30 minutes lang ho, nandito na ho tayo. And I want to see yung diversion din ho sa Santa Cruz na hindi ho dadaan sa poblasyon. Mari na hong ikabit yan doon sa diversion road sa gitna. Ano ho? So, infra, tuloy-tuloy ho, hindi pa ho lahat ng barangay ay may covered court. Pero pangako ho namin ni Congressman Lord yan, ang problema nga lang ho ay walang lupa. So, tatapusin ho natin yan. Tatapusin ho natin. So, ating internet, sinabi ko na, okay ho yan, maayos ho yan. Edukasyon, sabi nga ni Maelim, Bukal, edukasyon, edukasyon, edukasyon. Mas todo po ang suporta natin sa edukasyon. Lalo po natin paigtingin yan dahil nandyan po nakasalalay ang magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Nandyan din po ang inaasahan nating tulong na malakas sa pag-unlad ng Marinduque. Health, kailangan pong iwas sakit, kailangan po tayong healthy para makapag-produce, makatulong sa pag-unlad. Agriculture, palakasin din po. Pero ang talagang tinututukan po natin dito ay food security na lang. Kaya nga po, medyo talagang talo tayo pag ilalaban pa natin yung supply dito. Selective na lang po yung ibibenta. Pero yung food security, assure po natin na available po yan at mura ang bilihin po natin. Ano po? Tourism, talagang mong todo-todo ang development niyan dahil nakikita ko po na dyan talaga tayo kikita ng malaki. Nandyan po ang disaster reduction, ay napakaganda naman po ang performance, pero gagandahin pa rin po ng todo. Panghuli po, revenue generation. Hopefully, we request the SP to create more local economic enterprises and find other sources of revenues. Importante po ang pera para po tayo umasenso. So, let us reaffirm our commitment to unity, cooperation, and collaboration, and the ardent love for Marinduque. Kaya alab po as we move forward. Magtulungan po tayo, magdamayan, magbigayan ng suporta, magsakripisyo, magpunyagi, para po mas madaling maatim ang ating gustong magawa para sa kabutihan ng Marinduque. At medyo iwasan po yung crab mentality. Kanin na lang natin yung crab. Anyway, biro lang ho yun. Levity aside, talaga pong unity pa rin ang kailangan natin. Kung tayo nagkakaisa po sa isip at diwa at sa gawa, wala pong hindi natin kayang gawin. First class province, kayang-kaya din po yan sa darating na taon. Ulitin natin ang sinabi ni John F. Kennedy, united, there is nothing we cannot do. We can do anything, even if others say it is impossible. Divided, there is nothing we can do. O kung meron man, pilit na pilit at kukunti lang yan. Ang bawat isa po sa atin ay may mahalagang papel na gagampanan sa pag-abot ng ating pangarap. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Ang ating tagumpay ay nasa ating sama-samang pagkilos. Ang mga tagumpay ng ating ipinagdiriwang ngayon ay patunay na kaya pa nating makamit kapag tayo'y nagtutulungan at nagkakaisa at magkabalikat sa lahat ng gagawin. Ito ay hindi lamang sa aking pamumuno, ito ay sa ating pamumuno. Hindi ko magagawa kung wala inyong mahalagang kontribusyon at pagsisikap na may taas ang kalidad ng serbisyo at mamamahala sa inyong mga nasasakupan. Sa pagkamit ng first class status, kailangan natin ang matibay na suporta at tulong ng 6 na bayan at 218 barangays. Sa pagdiriwang ng 105th anniversary, ang re-establishment ng Marinduque bilang malayang lalawigan, ating pong gustong parangalan ng ating pong mga pamana na tinanggap sa mga nauna at sa ngayon, ay marami po yan talaga. Salamat po yung mga past government officials, salamat po government, mga lahat po sa nakaraang mga nagsilbi. Ano po? Congressman Lord Alan Velasco, salamat po. Vice Governor Lynn Angeles, salamat po sa malakas na suporta sa tulong, napakagandang mga ordinance at resolution ng ating honorable board members. Banggitin ko na lang mabilis. Maki Caballes, Jojo Leba, Tres Mangkukang, Mercy Rihano,
At Danny Red, Mael Lim, Dindin Office at Meling Cabo on sick bay yata. At nandiyan po si Bucal Bertinos Valencia ng SK, ng barangay po, at regional president din po ng barangay, Boy De Peralta, national executive officer din po, National Liga, Bucal Neril Manggol. Salamat po sa tulong yung lahat. Ating po mga municipal mayors, Mayor Army Carrion, Mayor Rolly Tolentino, Mayor Marisa Red, Mayor Bong Siena, Mayor Leo Libelo, Mayor Lorna Quinto Velasco, medyo masama po ang pakiramdam ni Mrs. At ating po mga vice mayors, mga councilors, ating po municipal government official, at same time provincial government officials, mga department heads, ano po, ating po mga barangay captains, officials, atin pong mga national agencies, atin pong mga katulong sa pribado, ating civil society organizations, and sa lahat ng inyo, maraming salamat po sa lahat ng mga nangyari sa Marinduque for the past 5 years. Ano po? Talaga pong nakakatuwa na balikan at isipin kung ano nangyari na ito isang produkto na isang nagkakaisang lalawigan. So, on a personal note, ako po'y magtatapos ng term ng noon time of June 30 at hopefully po sana ay mapunta ako sa Kongreso. Uulitin ko lang po yung talaga kong palaging slogan I shall pass through this world but once. Any goodness that I can do to any human being or any kindness that I can do to them, let me do it now. Let me not neglect nor defer it, no? For I shall not pass this way again. So, napakabilis po ng panahon. Ay, may natitira pa po tayong panahon kay Governor Presby. So, patuloy pa rin po ang pagtulong ko sa Marinduque kahit po mas madalas ako sa Kongreso. And bago rin po ako magtapos, ano po? Ay, gusto ko po lang buong banggitin mabilis. Alam ko po, kakain na tayo. Pasensya na po. Ito mga national agencies lang po na talaga naman pong hindi tayo aasenso without their help. Ano po? Nandiyan po ang Department of Health, si Dr. Rachel Garcia. Palakpakan din po. Mabilis lang. Ang Bureau of Fire Protection, Herald Castillo. Bureau of Fisheries, Joel Malabanan. Bureau of Treasury, Nanette Rovo. Boy Scout, Romelito Nepomuceno. CAAP, Kerwin Laudit. COMELEC, Attorney Angela Royandoyan. Audit, Commission on Audit, Jeronima Tan. Ayan, salamat po. Penro, Ivy Diaz. CDA, Melvin Cabanes. Civil Service Commission, Jacinto Mateo III. DA, APCO, Dr. Lucila Vasquez. Ang lalaki po ng tulog niya. DepEd, Dr. Lynn Mendoza. DILG, APD, Herman Yap. DOLE, Marjun Moreno. DPWH, Engineer DE Richard Dragragio. DOST, ang dami pong tulong, Bernardo Caringal. DSWD, ang dami pong tulong, pati sakripisyo, Helen Alcoba. TESDA, dami pong tulong ng TESDA, Berhel Soriano, pati po yung nakaraan, ay Regional Director na si Sori Amper, pinromote ko na. GSP, Pilar Abanya. Marelco, yung nag-retire na po, GM Sol, talaga po naman pag may brownout, nandiyan sa bundok. NIA, Daniel Malabanan, tinutulungan po yung mga NIA projects. PSA, Gemma Office. PCA, ay Judy Pinco, ito po, malaking tulong din sa atin. MPPO, Colonel Arthur Salida, palapakan po natin yan, laki ng tulong. PNP Maritime Group, Patricio Corcha Jr., yan po. PPA, Sherwin Reyes. Red Cross, Christy Ann Cerdena. Register of Deeds, Leonardo Mendoza. Palakpakan po natin yan, daming tulong. GSIS, Janine Marie Marapia. Marsu, Dr. Diosdado Solueta. Coast Guard, Kennedy Maalat. DICT, Maria Frances Pecana. Yan. DAR, Engineer Virgilio Lagi. At LTO po, Chief Leonardo Gabuna. Maraming salamat po. At ako po ay dahil pa tapos na, ay in public at on record, I would like to thank my department heads sa lahat ng tulong sa akin for close to 6 years.
Ang umpisa po dito, A, Accounting, Ana Marina Pomoceno. Marinduque Provincial Hospital, Dr. Annette Macayaon. SEDH, Dr. Arlie Bertuccio. PHO, Dr. Jerry Caballes. PA Nutrition, Iluminada Rosales. And of course, Ruby Apiag contributed a lot. Probet, Dr. Josue Victoria. Tourism, Rino Labay. PDRRMO, Juan Fernandez. Warden, Ronaldo Togonon. PPDO, Marian Conana. HRMO, Blair Edgar Di Maano. PTO, Emery Ann Pastoral. PBO, Budget, Miriam Sadiwa. Assessor, Paso, Rina Aurin. PSWDO, Marie Antoinette Malbar. Pagrio, Edelberto De Luna. PGNRO, Engineer Edelino Mercene. PGSO, Rene Quesada. PAO, Romel Monciano. LMD Peso, Alma Timtiman. MSGEE, Rolando Laracas and Jimmy Nabreja. And TMH, Dr. Josine Oblipias. At papasalamat din po natin ang ating pong dating Provincial Administrator, Mike Velasco. Siya po yung matagal po sa term ko nga pala. Maraming salamat, Kuya Mike. At of course, salamat din po sa ating Provincial Administrator. Ngayon, Sunny Paglinawan. Ayan po. So, magtatapos na po ako. Yan po yung aking report. At ipalilimbag po natin yan. Hopefully, in my own little ways, ay nakatulong po tayo. Pero ang sabi ko nga po, patuloy po akong kasama sa ating adhikain na tumaas pa rin ang antas natin bilang first-class province. And it should be more. Yung ginunto ang panahon, it's a lot higher than the first-class status. Madali ma-attain yan. Pero ang objective natin talaga ay mapabuti ang buhay ng bawat Marinduqueño. And this is a continuing work. Hindi matatapos yan kahit ma-attain ang first-class province. Marami pa rin pong gagawin. Pero ang sinabi nga po natin, basta united, there is nothing we cannot do. We always pray to God, and God has been good to us. God has always guided us through all these years, and I thank God for helping me in making decisions, and let us continue to pray and ask for His protection, guidance, and blessing. Yun lang po, Madam Chair, honorable members of Lisangguniang Panlalawigan, maraming salamat po for the opportunity to present the state of the province. Maraming salamat po. Thank you. Muli po ang ating ginagalang na gobernador, Governor Presby Velasco. Mr. Floor Leader. Madam Presiding Officer, I may move that the speech of the Honorable Governor be referred to proper committee. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The speech or the State of the Province address rendered by the Honorable Governor Presbytero Velasco Jr. is now being referred to the Committee on Laws, Rules, and Ordinances. Madam Presiding Officer, may I move that we take into consideration proposed resolution number 2025-1015 and let the Secretary be directed to read the title of the proposed measure. Mr. Secretary, kindly read the title of the proposed resolution. The proposed resolution reads, kapasyahang nagpapahayon ng lubos na pasasalamat at pagkilala sa kagalang-galang na punong lalawigan, Presbytero J. Velasco Jr., sa kanyang matuos na pamamahala sa lalawigan, makatarungang pagharap sa mga isyu at suliraning bumagabag sa sambayanan at makatatay na paggabay sa kanyang nasasakupang mamamayan na masasalamin sa mga programa at proyektong pangkabuhayan, panlipunan at pang-infrastruktura na nagangat sa Marinduque mula sa isang naghihikaos na fourth-class province ng kanyang datnan na umusbong tungo sa isang second-class province. Yes, Honorable Leva. Madam Presiding Officer, may I ask to recognize the gentleman from Santa Cruz for the sponsorship of the said measure. The gentleman from Santa Cruz, Honorable Ismael Lim, is recognized. Madam Chair,
Mr. Presiding Officer, Madam Presiding Officer, Honorable Floor Leader, my colleagues, with the indulgence of the body, Madam Chair, I move that we pass a resolution, isang kapasyahang nagpapahayon ng lubos na pasasalamat at pagkilala sa kagalang-galang na punong lalawigan, Presbytero J. Velasco Jr., sa kanyang matuos na pamamahala sa lalawigan, makatarungang pagharap sa mga issue at suliraning bumabagabag sa sambayanan at makatatay na paggabay sa kanyang nasasakupang mamamayan na masasalamin sa mga programa at proyektong pangkabuhayan, panlipunan, pang-infrastruktura na nag-angat sa Marinduque mula sa isang naghihikahos na fourth-class province ng kanyang datnan na umusbong tungo sa isang second-class province. I so move, Madam Chair. Any second to the motion? Duly seconded by Honorable Neril Manggol, Honorable De Peralta. Any objection? The chair hears none. The motion is approved. The chair declares, kapasyahang nagpapahayon ng lubos na pasasalamat at pagkilala sa kagalang-galang na punong lalawigan, Presbytero J. Velasco Jr., sa kanyang matuos na pamamahala sa lalawigan, makatarungang pagharap sa mga isyu at suliraning bumabagabag sa sambayanan, at makatatay na paggabay sa kanyang mga nasasakupang mamamayan, na masasalamin sa kanyang mga programa at proyektong pangkabuhayan, panglipunan, at pang-infrastruktura na nag-angat sa Marinduque mula sa isang naghihikahos na fourth-class province ng kanyang datnan at umusbong tungo sa isang second-class province is now adopted. Yes, the floor leader. Madam Presiding Officer, we will now award the resolution to the esteemed Governor, and may we invite on stage the Honorable Governor, the Honorable Congressman, the members of the board led by the Honorable Vice Governor. And may also the Secretary read the content of the said resolution. And may the presiding officer also request our Congressman, Honorable Congressman, Honorable Lord Alan Velasco to join us. Yes, Madam Chair. All members of the board. Kapasyahan bilang 1888, Serya 2025, kapasyahang nagpapahayon ng lubos na pasasalamat at pagkilala sa kagalang-galang na punong lalawigan, Presbytero J. Velasco Jr. sa kanyang matuos na pamamahala sa lalawigan, makatarungang pagharap sa mga isyu at suliraning bumagabag sa sambayanan, at makatatay na paggabay sa kanyang mga nasasakupang mamamayan na masasalamin sa mga programa at proyektong pangkabuhayan, panlipunan at pang-infrastruktura na nag-angat sa Marinduque mula sa isang naghihikaos na fourth-class province ng kanyang datnan na umusbong tungo sa isang second-class province. Sapagkat kinikilala ng sangguniang panlalawigan ng Marinduque ang iba pang mga namuno sa lalawigan, higit na natatangi at di matatawaran na naging ambag ng ating kagalang-galang na punong lalawigan, Presbytero J. Velasco Jr. sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ang kanyang katapatan at dedikasyon ang siyang naging haligat ng matuwid na at makatarungang pamamahala na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga mamamayan. Sapagkat sa ilalim ng matatag at may malasakit na pamamahala ni Governor Presby, nang may pagkikipagkolaborasyon kay Speaker Lord Alan Velasco, matagapay na naharap at naitawid ng lalawigan ang mga pagsubok na inihain ng COVID-19 pandemic. Naging ang mga suliraning kinakaharap ng lalawigan sa tuwing dumadatal ang masungit na panahon dulot ng bagyo at pang sakuna, maging natural man o gawang tao, ay may pagkalingan niyang tinugunan ng may pagtingin sa katarungan at kapakanan ng bawat Marinduqueño. Sapagkat baon ng kanyang karanasan sa mahabang panahon bilang administrador at huwes ng kataas-taasang hukuman at sa pamamagitan ng masigasig na pagpatupad ng mga proyektong pangkabuhayan, panlipunan at pang-infrastruktura ni Tatay Gob, sa loob lamang ng 2 termino bilang ama ng lalawigan, kapansin-pansin ang malawakang pag-unlad at pagbabagong anyo ng Marinduque, naiangat ang antas ng kabuhayan ng mga mamamayan, napalakas ang ekonomiya at napabuti ang kalidad ng buhay ng Marinduque, at higit sa lahat, nagbuo na ito ng pagtaas ng klasifikasyon ng lalawigan mula sa isang fourth-class province tungo sa isang pagiging second-class.
sapagkat bilang pagtanaw ng hindi matatawarang ambag ni Governor Presby sa pangkalahatang pagunlad ng Marinduque at sa pagpapaangat ng katayuang pang sosyo-ekonomiko ng lalawigan, marapat lamang nabigyan ng matimyas na pagkilala at pagpapahalaga ang kanyang mga nagawang ito upang maging patunay ng kanyang lubos na pagmamahal at pagkalinga sa ating lalawigan. Kung kaya't dahil dito sa mukhain ni Kagalang-galang Ismael Lim na pinangalawa ni Kagalang-galang Jose Neril El Manggol, ipinasya ng gayon din rin na pagpasya na ipahayo ng lubos na pasasalamat at pagkilala ng Kagalang-galang na punong lalawigan Presbitero J. Velasco Jr. sa kanyang matuos na pamamahala sa lalawigan, makatarungang pagharap sa mga isyu at suliraning bumagabag sa sambayanan at makatatay na paggabay sa kanyang nasasakupang mamamayan na masasalamin sa mga programa at proyektong pangkabuhayan, panlipunan at pang-infrastruktura na nagangat sa Marinduque mula sa isang naghihikaos na fourth-class province na kanyang datnan na umusbong tungo sa isang second-class province. Pinagpasyahan din ang sipin ng kapangsiyang ito ipiabot sa Kagalang-galang na punong lalawigan bilang patunay ng ating pusong taimtim na pagpapahalaga at pagkakilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa kaunlaran at kapakanan ng Marinduque at ng mga Marinduqueño. Pinagtibay ngayong ika-21 ng Pebrero 2025 sa Kapitolyo ng Lalawigan, Buwak, Marinduque, sabay sa pagdiriwang na ika-105 muling pagkakatatag ng lalawigan. Pinatutunayang ang pagpapatibay, James L. Solas at patotoo, Kagalang-galang Adeline M. Angeles, Vice Gobernador at Tagapangulo. Mr. Floor Leader. Madam Presiding Officer, it's now your time to deliver your message. Sa bahagi ho ng 16th Sangguniang Panlalawigan na ating pinamumunuan, muli nais nating pasalamatan ang ating ginagalang na Gobernador, Governor Presby Tero Velasco Jr., ang ating kinatawan sa Kongreso, dating Speaker Congressman Lord Alan Quinto Velasco. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at tulong, paggabay na ibinigay ninyo sa 16th Sangguniang Panlalawigan na naging dahilan din naman po upang magampanan namin ng maayos ang aming mandato at katungkulan bilang mga lokal na mambabatas ng lalawigan at kaagapay po ninyo, epektibong kaagapay po ninyo, 10 ng ating mga panauhing lingkod bayan at mga katuwang mula sa iba't ibang bayan at barangay, organisasyon dito sa ating lalawigan. Kaagapay niyo po kami naging kaagapay niyo po kami at patuloy na kaagapay sa pagsusulong ng mabuting pamamahala sa ating lalawigan. As we celebrate the 105th anniversary of the establishment of Marinduque as an independent province, we could say na malayo na po at malaki na po ang narating at napagtagumpayan ng ating lalawigan. But history is still in the making. Ours is still a continuous journey. And Governor Presby, Congressman Lord, lahat ng mga katuwang na naririto ngayon, umasa po kayo na ang Sangguniang Panlalawigan ay lagi lamang ninyong kasama at inyong katuwang. Magandang araw po. The floor leader. Madam Presiding Officer, since there's no other matter to discuss with, I move to adjourn. There is a motion duly seconded. The chair declares the 6th special session of the 16th Sangguniang Panlalawigan of the province of Marinduque adjourned.
Dati po ang aming purok, malaki ang pangangailangan at problema ang pagtawid ng produkto. Ang amin pong para po sa ating tanghalian, na nasa kabilang nais po namin ipabatid sa ating mga panauhin. Ang distrito po ay dito po ang daan. Meron po tayong pagkain. Ang District 1, ang ating mga panauhin, mga kapitanes. Yung pong ating mga konsyal, mayor, vice mayor, dito po sa taas. Mayor, dito po tayo sa taas. Yung ating pong mga hepe ng national government agencies, kasama po kayo dito po sa taas. Parehas lang po ang pagkain sa taas at sa ibaba. Kaya pwede na po tayong magpatuloy at opo, pwede po kayong manood habang at lahat daw po ng miyembro ang bridge na siyang pinakikinabangan ngayon na magkukonekta po sa Bahi Road to Tapuyan. Ang Barangay Bahi ay ipinararating po ang pasasalamat sa ating Tatay Gob Presby Velasco dahil sa kanyang magandang puso sa pagkakaloob ng proyekto sa amin sa Barangay Bahi na pinakikinabangan ngayon ng aking kabarangay. Muli po ang pasasalamat, Tatay Presby, at sana po manalo kayo ngayong sunod na eleksyon. Noon po wala pang tulay ay kami po ay parang nahihirapan sa pagpasok namin po sa pagkuha ng aming mga gamit doon at sa pagdala ng mga gamit po doon, lalo na po pag nag-aulan. Ngayon po naman po, ang kaginhawaan po ngayon at hindi na po maputik at hindi na po maganda na po yung daanan at saka yung tulay, kaya mabilis na po ang ng produkto po doon at saka paglabas po ng produkto rin po ngayon. Maraming salamat po, Governor Presby, sa nagawa pong tulay din sa amin. At lalong-lalo na po sa mga kababayan po dito sa Barangay Bahi na natutuwa po sila nakagawa po ng tulay dito at lalo't hindi na po mahirapan, lalo na po kami
hindi po na kami mahirapan maglabas po ng produkto at magpasok po ng gamit po doon sa nagagamitin namin po sa paggawa ng aming produkto. Membro po ako. Dati po akong presidente ng BAPA, subalit ngayon po ay isang membro na lamang sapagkat ipinagbawal sa amin ang maging barangay official, maging opisyal ng BAPA. Sa ngayon po, napakalaking tulong po na noon po, nung wala pang tulay, sadya pong napakahirap ng aming mga produktong iniluluwas. Kasi po, pag bumabaha, lumalaki po ang ilog, napakahirap po namin tumawid. Sa ngayon po namang nailagay na ang tulay, napakalaking ginhawa po at nailalawas na namin ang aming mga produkto. Maraming salamat din po kay Tatay Governor Prisby sa paglalagay po niya ng tulay at napakalaking ginhawa po na naitulong sa aming mga mamamayan ng bahi sa paglabas po ng aming mga produktong aming ikinabubuhay dito po sa aming barangay bahi. Maraming salamat po. Noon po ay talagang nasira po yung tulay. Ngayon po, dumating po talaga yung pagkakataon na yun na dapat po ay maayos. Nang naayos naman na po, ay talagang ang dulot po talaga na kaligayahan po ng mga tao ay hanggang doon na laan po ang saya. Kaya doon po ako po ay lubos po ang sa ibaba hanggang po dito sa amin, kaya po malalaki ang mga bisig namin dito sa Sitio Galindo. Sa ngayon po, sa tulong po ng ama ng lalawigan ng Marinduque, nagpapasalamat po ako na nakarating po dito sa Sitio Galindo ang tubig. Ngayon, isa po ako sa nakikinabang ng tubig po na naging proyekto po dito sa aming barangay Dolores. Ang mensahe ko po kay Tatay Gob, ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa iyo na sa pamumuno mo po ay kami po ay nabigyan ng makamagandang tubig po dito po sa aming barangay, lalong-lalo na po dito sa aming Sitio Galindo. Kaya po marami pong salamat po sa iyo, Tatay Gob. Sa ating pong minamahal na Gobernador Tatay Gob, ako po ay taos puso po nagpapasalamat sa iyo. At yung pong ginawa mong proyekto sa aming barangay, hindi ko po makakalimutan. Wala na ako rito sa barangay, nandun pa rin po may pamana ng mga taga-roon sa kanilang mga anak, apo, yung pong ginawa nyo. Kaya sana po ay muli, panalangin po namin ng mga taga-barangay na ikapabigyan ng isang ng malakas pang pangatawan, katalinuhan upang maipagpatuloy mo po kung yung adikain sa amin sa probinsya ng hindi lang sa aking barangay, sa probinsya ng Marinduque, maipagpatuloy po ninyo. Kung ano po yung inaakala niyo na tama na gagawin sa mga susunod na panahon, go lang po, Gob. Nandito lang po kami at nakasuporta po kami sa inyo. Tatay Gob, maraming salamat po. Sa ngalan po ng sanggunian ng Barangay Dolores, at ng mga tao na naninirahan dito sa aming barangay, sa Makaratig Kanugnog barangay na nagbibenepisyohan ng pong patubig ngayon, maraming salamat po. More out po. Maraming salamat. Ako po ay dalawang magkasunod na taong naging SPES beneficiary, 2018 to 2019, at ako po ay nadestino sa Municipality of Torrijos under the Office of the Mayor. Nabigyan po ako ng opportunity na mapabilang dito sa beneficiary ng SPES. At yun po, sa akin pong pagtatrabaho dito sa SPES, nahubog po ang aking sarili upang mapabuti ang ating pag-aaral. At ang mensahe ko lang po para sa ating pamahalaang panlalawigan, nawa po ay pagpatuloy ang ganitong programa dahil ang isang katulad ko po na isang simpleng tao ay may benefits na nakuha. Hindi lang pansarili at nakikinabang din ng ating pamahalaan at yun ay dahil sa ating programa para sa kabataan. Ilang po at magandang buhay po sa ating lahat. Ako po ay SPES beneficiary.
Taon po akong SPS beneficiary. Nung nalaman ko po na nagkaroon po ng programa, ito pong panlalawigan na magkakaroon po ng SPS para sa mga estudyante, nagpasa po ako kasi alam ko po na doon po makakatulong po yun. Pinabot din po namin ang aming para makatapos sila ng pag-aaral. Palad po akong naging isang SPS beneficiary sa loob po ng 4 na taon. Medyo nahihirapan po kami sa aming financial po na pangangailangan. Kung kaya't ang pagiging isang SPS beneficiary po ay labis na nakatulong po sa akin. Ang SPS po ay nagbigay po sa akin ng oportunidad upang matugunan ko po ang mga financial pong pangangailangan ng aming pamilya. Nais ko lang pong ipahatid ang aking lubos na pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Marinduque sapagkat napili po ako bilang isang beneficiaryo ng programang ito mula po sa ating butihing gobernador na si Tatay Governor Presbitero J. Velasco Jr. Maraming salamat po sa inyo pong inisyatiba po. Ang ating pong mga religious leaders lang pong ipahatid ay kasama po kayo. Programang ito ay patuloy pa pong maimplementa upang magkaroon pa po ng mas maraming oportunidad sa mga estudyante ng buong probinsya ng Marinduque at makatulong po ito sa kanila sa iba't ibang uri ng aspeto kagaya po ng financial, technical at personal po. Maraming salamat po. Mapalad po ako. Masasabi ko lang po yung mga anong panahon pong ako lagi po ay nahingi ng medical assistance o ano pong assistance man na nahingi ko sa pamahalaan ng ating Marinduque ay lagi po ako nilang nabibigyan. Malaking tulong po lalo ng panahon pong yung aking pong anak na PWD ay nagkakasakit. Lagi po kaming nasa ospital. Agad po siyang tumulong sa akin. Binigyan po niya ng wheelchair din yung aking anak na isang PWD. Para po kay Governor Presby Velasco, ako po lubos na nagpapasalamat sa mga tulong na ibinigay niyo sa akin, lalo na po sa aking pamilya. Salamat po. Tsaka po kay Congressman Lord Alan Velasco, nagpapasalamat din po ako sa iyo dahil lagi po niyo ako natutulungan. Pati po kay PA Mike, salamat din po dahil nung palang po yun ay lagi po kayo nandyan para ako'y tulungan. Alam ko po sa mga naranasan ko, mas marami pa po rin nakakaranas na katulad ko na may hirap na nandyan po at nangangailangan pa rin po ng tulong mo. Kaya sana po ay manatili ka po sa iyong magandang hangarin sa ating pamahalaan at sana po ay patuloy mo pong paunlarin ang ating bayan ng Marinduque. Salamat po at mabuhay ka po, Governor Presby Velasco. Taon-taon po, binibigyan po kami ng financial assistance, groceries ng ating minamahal na governor, si Tatay Presby. Hindi rin din po sila nakakalimot pag na bisitahin kami minsan-minsan at tanungin ang aming buhay. Para kay Tatay Presby, maraming salamat po sa mga pinaaabot ninyong tulong sa akin. Hindi ko po malilimutan yun. At yung paminsan-minsang kinukumusta niyo po ako, napakalaking bagay po yun sa akin. Sa ngayon po ay lubos po kami nagpapasalamat dahil kami po ay naging recipient ng multipurpose hall na galing po sa ating iginagalang na Governor Presbitero Velasco
na napakalaki po na itulong sa amin. Kasi nung wala pa po kami covered court, kami po ay dumadayo pa sa barangay hall para magdaos ng mga affairs. Ngayon po ay hindi na po kami nahihirapan. Kaya muli po kami po ay taos puso nagpapasalamat at kami po ay napiling maging recipient ng ganitong proyekto. Sana po ay marami pa po kayong school na mabigyan sa aming distrito. Salamat po. Marami pong salamat. Governor Blasco. Maraming salamat. Sa inyong tulong po. Marami pong salamat. Sana po ay marami mong matulungang mga senior na katulad ko sa taga Marinduque na tumanda ng ganito sa buhay ko. Ako po ay maniniwala sa inyo na sa buhay ko na ganito. Marami pong salamat. Madami pong naitulong sa atin ng ating gobernador, Presby Velasco. Isa na po dyan yung ating Farm to Market Road na kung saan ay nag-uugnay ang Kaganhaw, Amingon, Maybo. Dati po ay walang kalsada dito. Sa ngayon po, nung nabuksan po itong FMR na ito, ay napakalaking tulong po sa mamamayan ng 3 barangay. Dahil dito na po sila dumadaan. Ako po, asan po ng aking barangay, buong po sa nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Presby Velasco sa mga proyektong kanila pong naibigay sa barangay at kami po ay lubos ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Masipag, matalino at magaling na Gobernador. Yun lang po at maraming pong salamat. Project na FMR ay narito sa aking barangay. Nung una po ay ito po ay masukal, hindi pwedeng daanan. At hirap po ang taga rito sa Barangay Banugbog na makapunta ng Kaganhaw. Na sa ngayon po ay ito po ay malaking ginhawa sa tulad naming taga rito sa Barangay Banugbog ang kalsadang ito. Sa kasalukuyan po ay itong kalsadang ito ay talagang inapakinabangan ng taga rito sa Banugbog. At ang iba po ay mayroong mga kabukiran dyan sa itaas na sa ngayon ay ang gamit na nila ay mga motor o tricycle. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa ating minamahal na gobernador. Walang iba kundi si Governor Presbiterio Velasco. At talaga pong ina-accept namin ang project na ito at ito po ay napakaliting bagay dito sa aming barangay. Okay. Ready po. In 3, 2, 1. Ako po si Adelaida Rulil po ng barangay Barangay Banugbog. At ito po ay kasama sa proyekto na FMR. Pwede po. Kasi po, dito sa Barangay Kaganhaw ay dati ay hindi po madaanan ng maayon karsada na patungo sa kailayahan ng Barangay Kaganhaw. Nung dumating po na ito ay malagyan Farm to Market Road at makarsadahan ay isa pong napakalaking tulong upang mapabilis ang aming mga produkto na pagluwas dito sa Kapatagan. Sa ibinigay po ng tulong ng ating minamahal na Gobernador Presbiterio Velasco upang ito po ay may sakatuparan at mabuo ang daang karsada na ito na ibinigay sa Barangay Kaganhaw. So sa amin po, sa Sangguniang Barangay at sa mamamayan ng Barangay Kaganhaw, ay taus-puso po ang pasasalamat sa ating minamahal na Gobernador Presbiterio Velasco sa tulong po na ibinigay nila sa amin dito sa karsadang ito. Kaya po muli, sana po sa mga darating na panahon, ma-maintain ng barangay at ang pasasalamat ay walang hanggang katapusan sa ating pong minamahal na gobernador. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong may kapal. Akin po masasabi at buong puso ko pong pinasasalamatan ng ating mahal na Gobernador Presbiterio Velasco dahil siya lamang po ang nagkaloob ng ganitong kagandahang kalsada na maaari po natin pagmalaki sa buong lalawigan ng Marinduque kung hindi po dahil sa ating Governor Presbiterio Velasco at sa dati pong Speaker Lord Alan J. Velasco ay ito po hindi mangyayari. Kaya po sa inyo po Governor and Congressman, maraming salamat po
Ako po ang nagpaparating at 10 ng aking mga kabarangay at ang aking mga kasamahan sa barangay. Salamat po. Ako po nagpapasalamat sa ginawa ng tulong ng ating mahal na Governor, si Presbitero Velasco. Dahil sa kanya, ako po nagpapasalamat sa ginawa ng tulong sa amin. Bilang po sa akin, sa mga kasama ko pang iba na may mga sakit na ganitong dialysis patient. Ang aking asawa po ay isang dialysis patient po. Kami po at ang aking pamilya ay nagpapasalamat po sa inyo na nagkaroon po ng dialysis dito po sa ating lalawigan. Maraming salamat po ulit, Job. Kundi po dahil sa inyo ay kami po ay hindi na po tumatawid sa Lucena para magpagamot. Malaking kaginhawahan po, Gob, na nagkaroon po ng dialysis dito sa ating lalawigan. Pati na rin po sa lahat po ng mga nagdadialysis po dito sa ating lalawigan. Huwag po sana po kayo, Gob, na tumigil sa pagtulong dito po sa ating lalawigan. Lalong-lalo na po sa may mga kagaya po ng asawa ko na may sakit sa bato na nagda-dialysis po. Yun po lang po doon. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Isa po akong miyembro ng Vegetable Grower Association o Bagtingon Kaigangan Vegetable Grower Association. Medyo mahirap po lamang ang aming buhay noon. Isang kahig, isang tuka. Pero nang tinulungan po kami ng DA sa pangunguna ng aming Provincial Agriculture and Provincial Government, tinuruan po kami ng mga technology kung paano po mapapaunlad ang aming sakahan. So sa ngayon po, isa na po kaming umaangat ng mga farmer dito sa Bagtingon. So binibigyan po tayo ng mga libreng seeds, pantanim, at saka meron din po tayong traktor na ibinigay sa asosasyon. So siya po namin nagagamit sa pagsasaka. Nagpapasalamat po kami dahil meron na kami ngayong makinarya sa pagbubungkal ng lupa. Sa land preparation, makinarya na po ang aming ginagamit. Ngayon po, umaabot na po ng libo-libong puno ng mga pananim ang aming na itatanim dahil sa makabagong technology itinuro sa amin ng pamahalaan. Kaya ilubos po kami nagpapasalamat unang-una kay Governor at sa DA sa kanilang walang sawang pagsusumikap na kami ay tulungan upang maiangat ang aming antas ng pamumuhay. Kaya maraming salamat po, Governor Presby Velasco. Salamat po ng marami. Ako po si John Paul Siena, bunsong anak ni Virgilio at ni Perleta Siena. Kami po ay lumaki sa kabundukan ng Barangay Bagtingon. Ako po ay saksi sa pagpapalaki nila kung gaano kahirap. Kaya naman po, nung sila ay naging miyembro tinulungan ng Provincial Government Agriculture, sila po ay nakatuto na magtanim. Doon nila ako pinagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatanim. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tulong ni Gov. Presby at kay Kong Alan Velasco dahil sa kanyang mga teknolohiya at saka mga binibigay na mga idea para sa mga katulad nilang farmer ay lubos na nakakatulong po sa kanila. Salamat po. Ako po si John. Magsasaka mula po sa Barangay ng Bagtingon at ako po ay nakakasapi ng samahan ng Bagtingon Vegetable Growers Association at ako po ay isang miyembro. Nung po hindi pa ako kasapi ng samahan ng magugulay, talaga pong lahat na po ng kasalatan ay naranasan namin. Nung po ako in-invite ng mga magugulay dito sa Macsan, doon ko po naranasan na talagang kikita ka kahit sa kaunting klase lamang ng gulay. Yung po mga seeds na naitatanim na namin ng mga panahon na yon ay na-provide po yun ng Provincial Agriculture. Ang seeds po na naitatanim namin ay talagang binibigay nila sa amin ng libre. Para yun po yung pinakang pag-uumpisahan namin sa pagtatanim. At hindi nga lang po kami sa seeds, dumating rin po yung binigyan kami ng iba pang mga bagay na makakatulong sa amin sa pagsasaka. Tulad po ng mga drums, ng mga polyethylene, ngayon din po ng abono. Isa po yung sa malaki rin nakatulong sa amin. At ang maganda pa pong naging bunga ng aming pagiging kasapi ng samahang ito is dumating din po yung time na binigyan kami ng pagkakataon na makahiram po ng puhunan sa napirumabay po yun ng Provincial Agriculture. At
Siyempre po, habang tumatagal, lalo pa pong dumadami yung aming pong suportan na natatanggap sa Provincial Agriculture. Siyempre, alam ko na yung mga namumuno sa Provincial Agriculture na pinangungunahan po ni Tatay Presby Velasco. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay patuloy niyo pa kaming alalayan dahil ang aming pong pag-unlad hindi naman nakadepende sa amin, kundi lalo tigit po sa mga namumuno sa ating pamahalaan. So maraming salamat po. Isa po ay kalihim ng aming samahan, Kaigangan Bagtingon Vegetable Growers Association. Kami po dati ay nagsasaka po ng mga kamote, yung mga root crops po. Pero nung ituro po ng Provincial Agriculture, yung makabagong technology sa amin, mas napalaki po yung aming kita, na mas napagaan po yung aming buhay. Mula sa mababa, unti-unting nakakaangat na kami ngayon. Thank you po sa Provincial Agriculture, kay Tatay Presby, kay Kong Alan, sa pagsuporta po sa mga katulad namin na farmer. Dati po kami ay nanghihiram lang ng lupang sakahan dito sa Patag po. Ngayon po ay nakapundar na po kami ng sarili po namin sakahan. Maraming salamat po kay Tatay Presby at kay Kong Alan Velasco sa mga tulong po nila sa katulad po namin farmer. Ako po ay